Magandang araw muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ang ating kwento. Ito ay re-upload. Bahagi pa rin ng ating re-uploading na ginagawa doon sa mga naipublish ko ng kwento. Ngunit ayon sa YouTube, merong violation. Kaya kinakailangang baguhin at alisin yung mga unnecessary portion ng kwento. Re-upload ito tungkol sa kwentong ipinadala ni Gilmore. At ito ang kanyang kwento. Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Gilmore. 36 na taong gulang, single, taga Bulacan, ngunit sa kasalukuyan, Tito Makoy, nandito ako ngayon sa Cebu. At naisipan ko pong ibahagi ang aking kwento kahit na simpleng-simple lang. Sana po mapili nyo at ibahagi, mapublish nyo dito sa iyong channel. Ganito nag-umpisa ang kwento ko, Tito Makoy. Isang hapon dumalaw sa akin ang kaibigan ko na itatago ko sa pangalang Derek. Sabado noon, walang pasok sa trabaho kaya naisipan niyang maglakad-lakad at humantong dito sa bahay. Katulad ng karaniwan, Tito Makoy, pag nagkasama ang magkaibigan, upang tumagal ang usapan at mapasarap ang kwentuhan, kinakailangang tumagay. Kaya nag-chat-chat kaming magkaibigan noong hapon na iyon. Habang nagkikwentuhan kami, mayroong tumawag sa kanyang cellphone. Waray ko, Tito Makoy, nagtatanong kung nasaan siya. Dito ako sa bahay ng kaibigan ko, halika rito. Nagsashot kami. Yan, Tito Makoy, ang wika ni Derek sa kanyang kausap. Kaya alam ko, Tito Makoy, nagtatanong ang kanyang kausap kung nasaan siya. At pakababa nga ni Derek ng kanyang cellphone, sinabi niya sa akin na pinapapunta niya dito sa bahay ang kanyang kaibigan, yung kausap niya sa cellphone. Walang problema, sige na, papuntahin mo upang mas masaya ang ating kwentuhan. Yan, Tito Makoy, ang sagot ko kay Derek. Makalipas nga ang ilang sandali, merong tumatawag kay Derek sa kalsada. Lumabas ng bahay si Derek upang papasukin ang kanyang bisita. Ito na yung kaibigan ni Derek na kausap niya, Tito Makoy, sa cellphone kanina. At pagbalik ni Derek sa loob ng bahay, kasama na nga niya ang kanyang kaibigan. Gilmore, pre, kaibigan ko si Preston. Preston, si Gilmore, kaibigan ko rin. Pareho kayong dalawa mabuting kaibigan. Yan, Tito Makoy, ang pagpapakilala ni Derek sa aming dalawa sa isa't isa. Pinaupo ko itong si Preston pagkatapos na maipakilala kami ni Derek. Tito Makoy, si Preston ay magandang lalaki. Maganda ang kanyang pangangatawan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging magandang lalaki, hindi naman siya nakakailang nakausap. Pangiti-ngiti nga itong palagi. Naku Preston, pasensya ka na dito sa bahay ko, maliit lang. Yan ang wika ko sa kanya. Ayos lang, maganda nga ito kasi mag-isa ka lang naman. Okay na to. Yan ang wika naman sa akin ni Preston. Tito Makoy, napasarap ang aming kwentuhan, napasarap ang aming inuman. Si Derek nakailang beses na bumalik sa tindahan upang bumili ng inumin at UC. Ako naman makailang ulit akong nagluluto ng pulutan namin. At noong mag-aalas 10 na siguro iyon ng gabi, tumawag ang asawa ni Derek. Importante daw, kaya kinakailangan niyang umalis. Umalis itong si Derek, naiwan kaming dalawa ni Preston. Alam mo na, Tito Makoy, sa oras na iyon, nasa kasarapan na talaga ng inuman kasi unti-unti nang nararamdaman naming tumatama ang alak sa katawan namin. Kinakailangang ituloy namin ni Preston ang inuman at ang masayang kwentuhan. Alam niyo po, kahit na ngayon pa lang kami nagkakilala, ngayon pa lang kami nagkita, maganda talaga ang takbo ng aming usapan. Tila matagal na kaming magkaibigan. Yun na yun ang pakiramdam ko sa aming kaswal na kwentuhan. Subalit, Tito Makoy, sa panig ko, alam niyo po, di ko talaga mapigilang mapasulyap-sulyap sa kanya habang nagkikwentuhan kaming dalawa. Yung pasulyap-sulyap ko, pasimple lang kasi
Ayoko naman Tito Makoy na makahalata siya. Mamaya niyan, magkwento ito sa kaibigan kong si Derek. Lagot ako Tito Makoy, malalantad ang aking lihim na hindi talaga alam at hindi nagdududa ang kaibigan kong si Derek tungkol sa lihim kong pagkatao. Inabot kaming dalawa ni Preston ng lampas hating gabi. Lasing na kami pareho, ngunit mas lasing itong si Preston. Pre, pwedeng pahinga muna ako ng kaunti. Tapos kung bumaba na ang tama ko, saka ako uuwi. Ito Tito Makoy, ang tanong at pakiusap sa akin ni Preston. Ay oo, siyempre saka alanganin na kaya di na rin talaga kita papayagang umalis pa. Bukas ka na lang na umaga umalis. Kaya sige na, magpahinga ka na dyan at mahiga ka na. Yan Tito Makoy ang sagot ko kay Preston sa kanyang pagtatanong kung pwede siyang mamahinga muna ng bahagya dito sa bahay. Humiga itong si Preston sa tulugan. Ako naman nag-aayos at naglilinis ng mga kalat namin sa aming inuman. Ako Tito Makoy, pagkatapos kong maglinis, naligo muna at saka ako humiga sa tulugan. Alam niyo po, walang ibang espasyo kaya no choice, tatabi ako kay Preston sa higaan. Ang tirahan ko kasi Tito Makoy, maliit lang itong bahay, studio type, kaya iisa lang talaga ang higaan. Tito Makoy, alam niyo po, nung hihiga na ako, dito ko nakita ang buong kagandahan ng katawan nitong si Preston habang tulog siya. Magandang ang pakahubog ng kanyang katawan. Magandang lalaki itong si Preston. Napakibit balikat ako Tito Makoy nang aking masilayan ang kagandahan ng kanyang katawan. At nung hihiga na ako, nagising itong si Preston. Pinatay ko na ang ilaw Tito Makoy at humiga na rin katabi ni Preston. Ngunit Tito Makoy, ilang saglit matapos akong humiga, bumago ng posisyon itong si Preston. Humarap siya sa akin. Hindi ako gumagalaw Tito Makoy kasi ayokong isipin niya na ginagapang ko siya kahit pa kursunada ko siya. Kanina pa Tito Makoy, naramdaman ko nang may gusto ako kay Preston kasi nga magandang lalaki ito. Maya't maya pa ay lalo siyang lumapit sa akin at isinanday niya ang kanyang binti sa akin. Sabay yumakap ito sa akin Tito Makoy. Alam mo Tito Makoy, yung pagyakap niyang iyon sa akin, talagang meron ng mga ngiti sa aking isipan. At makalipas ang ilang sandali ng pakikiramdam ko sa sitwasyon namin ni Preston, naramdaman ko Tito Makoy na ang Armed Forces of the Philippines ni Preston nagfo-formation na. Kaya Tito Makoy, lalong lumalakas ang kiliting dumadapo sa aking pakiramdam. Natatangay kaagad ako sa nangyayari sa aming dalawa. Ngunit Tito Makoy, hindi pa rin ako gumagalaw. At makalipas muli ang ilang saglit, bumago ng pagkakasanday sa akin itong si Preston. Inilagay niya ang kanyang binti sa short ko Tito Makoy kung nasaan si Eddie Garcia. Dito Tito Makoy, hindi ko na talaga napigilang bumangon si Eddie Garcia. Tuluyan ng nalantad ang pagiging uragon ni Manoy. Kaya Tito Makoy, hindi maipagkakailang ramdaman ni Preston ang nangyayari sa akin, ang pagiging active ni Eddie Garcia. Dahil doon, hindi na siya nag-alangan pa. Ginagawa na niya kung ano ang kanyang nararamdaman at kung ano ang kanyang gustong gawin. Bagamat nasisiyahan ako Tito Makoy, ngunit tinanong ko pa rin siya. Preston, alam mo ba itong ginagawa natin? Yan ang tanong kong paniniguro Tito Makoy. Sinisiguro ko talagang gising siya, gising ang kanyang diwa at kusa niyang ginagawa ang nangyayari sa amin ngayon. Oo, alam ko. Lasing tayo pareho ngunit alam na alam ko itong ginagawa ko. Bakit? Ayaw mo ba? Yan Tito Makoy ang tanong niya sa akin. Siyempre gusto ko ngunit ayokong lumabas na ginagapang kita at sinasamantala ko ang kalasingan mo. Ito Tito Makoy ang pagpapaliwanag ko sa kanya.
Hindi. Alam ko ang ginagawa ko. At alam ko rin gusto mo ako kasi, alam mo ba, kanina pa kita nakikitang pasulyap-sulyap sa akin. Gusto rin kita, Gilmore, kaya ituloy na natin. Iyan, Tito Makoy, ang wika sa akin ni Preston. Sa kanyang pagsasalitang iyon, Tito Makoy, tuluyan na ang pag-aalab ng aming emosyon. Pareho kami, hindi na nakapagpigil sa aming nararamdaman. Hanggang sa nakarating kami sa tuktok ng bundok. At alam mo na, Tito Makoy, sa mga mountain climbers, kapag nakarating na sa tuktok ng bundok, talagang mapapasigaw at mapapasigaw ka sa kasiyahan dahil nakarating ka sa tuktok. Kaya sa madaling pananalita, Tito Makoy, noong marating namin ni Preston ang tuktok ng bundok, sumigaw kami gaya ng mga mountain climbers. Pagkatapos ng masaya at matamis na pangyayaring ginawa namin ni Preston, nakatulog kami ng mahimbing talaga, Tito Makoy. Mataas na ang araw nang magising kami at sa aming pagbangon, nagtimpla ako ng kape para sa aming dalawa. At habang nagkakape kaming dalawa, Tito Makoy, di ko talaga mapigilang itanong muli sa kanya kung alam ni Preston ang nangyari sa amin kagabi. Ayon sa kanya, alam na alam niya raw kaya wala akong dapat na ipag-alala. Alam mo, gusto ko iyon. Matamis at masarap. Ikaw, nagustuhan mo rin ba? Ito, Tito Makoy, ang wika at pahayag sa akin ni Preston. Oo naman, siyempre. Kaya lang nag-aalala ako kasi baka hindi mo yon alam tapos isipin mong sinamantala ko ang kalasingan mo kagabi. Hindi, alam ko ang nangyari sa atin at kapwa natin ginusto ang naganap. Alam mo, Gilmore, pwede tayong umulit ng umulit kung okay lang sa'yo. Ito, Tito Makoy, ang palitan naming dalawa ni Preston. Walang problema. Punta ka lang dito, alam mo, solo natin ang bahay ko kaya malayang malaya tayo. Iyan, Tito Makoy, ang wika ko sa kanya at ayon naman kay Preston, pupunta muli siya dito sa bahay. Makalipas ang ilang saglit, Tito Makoy, nagpaalam na sa akin itong si Preston, umalis siya. Umalis itong si Preston na may pangakong uulitin daw namin ang aming jamingan sa inuman at maging sa higaan. Alam niyo po, pag alis ni Preston talagang may mga ngiti sa aking labi. Hindi ko maikubli ang kasiyahang aking nararamdaman. Kasi ba naman, Tito Makoy, hindi ko inaasahan na mayroong magaganap sa amin kagabi, isang matamis at masayang pangyayaring pribadong-pribado. At hindi lang yun, Tito Makoy, uulit muli kaming dalawa sa tagpong iyong nagawa namin. Kaya, Tito Makoy, masaya akong naghihintay sa araw na muling bumalik dito sa bahay si Preston upang muli naming gawin ang matamis na tagpong iyon. Kaya lang, Tito Makoy, sa haba ng aking paghihintay, naging kabaliktaran ang nangyari kasi hindi na siya nakabalik sa bahay. Nabalitaan ko na lang kay Derek na lumipad na pala itong si Preston papuntang Dubai. Mahigit 2 taon, Tito Makoy, ang lumipas, wala akong nabalitaan tungkol kay Preston. Medyo may pagkadismaya akong nararamdaman at hindi ko rin maipagkakailang may pagkainis kay Preston kasi nangako siya sa akin ngunit hindi niya natupad. At dahil nga sa taon na ang lumipas, hindi ko na iniisip na muli siyang magagawi sa bahay at muling magaganap ang aming napagkasunduan. Ngunit isang araw, Tito Makoy, bigla na lang meron akong natanggap na message mula kay Preston. Ayon sa kanya, uuwi raw siya sa Pilipinas upang magbakasyon at pupuntahan niya ako dito sa aking bahay. Alam mo, Tito Makoy, nung mabasa ko ang kanyang message, bigla akong nabuhayan. Tuwang-tuwa talaga ako na muli siyang pupunta dito sa bahay. Ito na ngayon, Tito Makoy, ang hinihintay kong pagkakataon, ang pagbabalik ni Preston. Nasasabik ako sa kanya at nangungulila na rin. Gusto kong muling namnamin namin ang matamis na sandaling aming
pinagsaluhan noong unang nakapunta siya dito sa bahay. Nasasabik ako Tito Makoy kasi gusto ko talagang namnamin muli ang kanyang pagiging agresibo. Kasi agresibo itong si Preston Tito Makoy. Kaya naghihintay ako sa kanya, naghihintay akong kumatok siya sa aking pintuan sa araw ng kanyang pagdating. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo at ibahagi dito sa iyong channel. At sana magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Ang isa sa mga sumusubaybay sa iyong channel, Gilmore. Maraming salamat Gilmore sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mapapasana all ang karamihan dito sa ating mga kasamahan. Kaya lang Gilmore, alam mo, re-upload na lang itong kwento mong ito dahil yung unang in-upload ko, merong reklamo ang YouTube kaya inalis ko ang mga portions na ayon sa kanila hindi katanggap-tanggap sa YPP. Kaya ngayon ang re-upload, kitang-kita mo naman, medyo reserved ng masyado ang mga eksena. Dahil nga matagal na rin ito at re-upload na lang, kung meron kang update nito, kwentuhan mo naman kami sa pagbabalik ni Preston kung ano ang naganap, kung ano na ang nangyayari sa inyong dalawa ngayon. Sa muli Gilmore, maraming salamat sa kwento mo at ingat palagi dyan. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout portion para doon sa mga nagsulat ng kailang pagpapa-shoutout doon sa upload na sinusundan nito, yung naging inutil ako, kumabit kay kumpare ang asawa ko. Shoutout ngayon sa ating kapatid na si Joffer ng South Korea. Shoutout sa iyo Joffer at maraming salamat. At ang siguro kung hindi ako nagkakamali, first time niya itong magpa-shoutout ngayon. Ang ating kasamahan na nasa Norway, Ronnie Cons, shoutout sa iyo at maraming salamat. Alam mo, natutuwa ako kasi meron na tayong kasamahan sa Scandinavian region. At meron nga na rin nga pala sa Sweden, meron tayong nagpa-shoutout sa akin buhat sa Sweden. Sa muli, Ronnie Cons ng Norway, shoutout sa iyo at maraming salamat sa pakikinig. Ganoon din, nagpapa-shoutout muli ang ating kapatid na nasa Al-Kubar, Saudi Arabia, si Chodoro Arazola. Teddy, maraming salamat at shoutout sa iyo kasama na ang iyong mga kasamahan sa trabaho. Shoutout sa inyong lahat. At ang ating kapatid na si Teno Jimenez, Florentino Jimenez, ang kapatid nating ito, doon sa sinusundang upload, nagtatanong ako kasi nakalimutan ko kung taga saan siya. Taga Pangasinan pala ito. Natatandaan ko na Tino, Alcala, Pangasinan ang iyong bayan at lalawigan. Sa muli, Florentino Jimenez, Tino, maraming salamat at shout out sa iyo. At sa ating kapatid naman na si Breno Pabo ng Isabela, Seb, shout out sa iyo at nalulungkot ako sa comment mo na yung nangyari pala sa buhay mo ay kagayang-kagaya ng nangyari kay Dado. Ang letter sender natin doon sa kwentong naging inutil ako, kumabit kay kumpare ang asawa ko. Nakakalungkot, ngunit tama yung ginawa mo at saludo ako sa ginawa mo Seb. Tama yan. Kung ang asawa nyo ay nagloko na, sumama na sa iba, hayaan nyo na lang yan at asikasuhin nyo na lang ang inyong mga anak. Huwag nang gumawa pa na kung ano-ano. Pabayaan mo na yan yung pabayaan nyo na yung maaaring sabihin ng tao kung ano ang sasabihin sa iyo. Huwag kayong makinig dyan. Kasi ang sasabihin ng tao, hindi yan magdadala sa inyo sa paraiso at hindi yan magbibigay sa inyo ng biyaya. Kaya saludo rin ako sa iyo, Seb, sa ginawa mo. At muli kay Dado, saludo ako sa inyong dalawa sa ginawa nyo. Sa muli, si Breno Pabo, shout out sa iyo at maraming salamat. Ang isa nating kapatid na nagpapa-shout out, ito aksidente lang na nakita ko ang kanyang comment ng pagpapa-shout out kasi sa matagal ng upload ito, yung kwentong ang pag-iibigan namin ni Laiko, kapitbahay ko. Shout out sa ating kapatid na si Edgar Reponte ng Hulu Sulu. Meron pala tayong kasamahan na sa Hulu Sulu. Alam mo, ang Hulu Sulu, isang napakagandang lugar yan. Gusto kong makarating dyan sa Hulu Sulu. Sa muli, Edgar Reponte ng Hulu Sulu,
Shout out sa iyo at maraming salamat. Sa iba pa nating mga kasamahan, gusto kong i-shout out si Chor 1304 kasi yung advice ni Chor doon sa kwento ni Dado na naging inutil ako, kumabit kay kumpare ang asawa ko. Ang advice ni Chor, uminom ka ng nilagang bana upang tumigas si Lantoy. Ano ba yung bana, Chor? Anong uring halaman yan ang bana? First time kong narinig yan. At alam nyo po, sa mga ganyang kaso na mga erectile dysfunction, mas maigi talaga kung ang treatment, ang medication na gagawin nyo ay yung mga alternative medication. Ang ibig kong sabihin ng alternative medication, yung gagamitin natin yung mga natural na halaman. Mas maigi yan kaysa sa mga synthetic na mga gamot gaya ng Viagra, Cialis. Delikado yan kasi ang Viagra nga, kung meron kang problema sa puso, delikado yan. Ngunit kung yung mga nilaga lang na mga halaman, mas maigi po yan, ligtas. Kaya lang, Chor, ano ba yung anong halaman ba yung sinasabi mong bana? Pakishare mo nga upang malaman ng ating mga kasamahan dito. Wala nang maulit pang, wala nang sumunod pa sa kwento ni Dado. Sa muli, shout out sa iyo, Chor 1304. Ang ating kasamahan naman, ang ating kapatid na si Boy Robles. Shout out sa iyo, Boy. At ito nga palang si Boy doon sa sinusundang upload nito. Nagtatanong ako kung saang lalawigan ba siya. Kasi ang naalala ko kay Boy Robles, Cavite. Ngayon may correction siya. Ito palang kasamahan natin si Boy, taga Batangas. Bayan ng Lian, Barangay Malaruhatan. Yan. So ang lugar ni Boy Robles, Barangay Malaruhatan, Lian, Batangas. Ano ba ang tamang pagbigkas? Lian o Lian, Batangas. Anyway, shout out sa iyo, Boy, at shout out sa ating mga kasamahan sa lalawigan ng Batangas. Ganoon din shout out sa ating kapatid na nasa Dubai, si Adon Vlogs. Adon, shout out sa iyo at maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ngayon sa ating mga hinahanapan naman ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A. Doon sa mga ngayon palang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, ang mga pangalang babanggitin ko po, naghahanap yan ng forever. Pag sinabi kong forever, ang ibig sabihin yan, yung seryosohang relasyon, hindi yung hook up lang, one night stand, 1 hour stand lang, hindi ganoon, kundi seryosong relasyon. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyong kontakin ang mga pangalang babanggitin ko. Naghahanap ng forever ang ating kapatid na si Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espiritu, Neil R., Sam Barreto, Ramon Sarmiento, Chor Barril at si Rick Gloria. Yan po, kung naghanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin. Ganoon pa man sa mga naghanap ng forever dito sa atin, nariyan pa rin ang aking paalala na mag-ingat. Gawing mapagmatsyag at kasi alam nyo na, naglipa na ang mga kawatan. Malay natin, hindi naman talaga naghahanap ng forever ang kukontak sa inyo. Iba ang sadya. Kaya mas maigi na mag-ingat kayo. At sabi ko na nga na ang pagpapakilalang kasamahan natin dito sa ating kwentuhan, hindi yan nakakapaghatid ng kasiguruhan na maganda ang layunin. Kaya dubli-dubling pag-iingat. Nariyan ang aking paalala sa inyo. Sa muli po sa mga nais na magpa-shoutout, isulat ang inyong nais na pagpapa-shoutout sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko yan. Kasi pag doon na sa mga matagal ng upload, swertihan na lang na mabasa ko kaagad yan. Sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyong lahat mga kaibigan, ang aking taos-pusong pasasalamat sa tuloy-tuloy na suportang ibinibigay nyo sa akin. Palagi nyo akong sinasamahan dito sa ating kwentuhan. Sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.